Panalo na, natalo pa ang Indiana Pacers. Si Andrew Nembhard na naman ang nagpapanalo sa Celtics sa crucial turnover niya noong last 10 seconds nang ma-steal ni Holiday yung bola. Lamang na nun ng isa ang Celtics pero may pagkakataon pa kasi makagawa ng play no ng Indiana Pacers. Nang maagaw pa ni Holiday yung bola, na-foul siya noon ni Siakam. Ni-review pa yon at naging common foul na lang ang tinawag. Umiwas di umano si Holiday kay Siakam nung ma-foul siya. Umabot pa sa 18 points ang lamang ng Pacers dahil din kay Andrew Nembhard na maganda yung nilaro. Nasa 8 pa yon nung nasa 2 minutes and 38 seconds ng last quarter. Pero yung last play pa rin ni Nembhard, alam ko may timeout pa noon ng Pacers. Mukhang pinag-aralan niya yung pagiging coach ni Darvin Ham. Ayaw tumawag ng timeout. Ganon din kasi nangyari sa kanya nung game 1 sa inbound play. Dapat tumawag ng timeout. Ayun, nagkaroon ng turnovers. Dito naman sa game 3, nilockdown na siya ni Holiday. Hindi rin naman natawagan ng referee ng foul si Holiday doon dahil wala tayong magagawa dyan. Kabuhayan na yan. So hindi naman si Nembhard lang talaga nag-collapse doon. Siya lang yung may hawak nung huli dito sa Indiana. Pero kapag tiningnan yung play ni Nembhard, yung buong Pacers ang nag-collapse. Naibaba niya sa halos 2 seconds yung bola, may 6 na segundo pa, 3 players agad ng Celtics ang bumaba, sa Indiana wala pa. Or kaya player ng Indiana na lumapit kay Nembhard. Na close out agad si Nembhard bago pa lang niya maipasa yung bola. Sa conference finals, mukhang nakahanap na rin ng panapat sa mga 3-point shooting team. Gaya ng Dallas, nanalo sila ng game 1 kahit malaki ang lamang sa 3-point field goal ng Minnesota. Sa game 3 naman, 16 out of 46 ang Celtics kontra sa 5 out of 22 ng Pacers. 48 to 15 points ang discrepancy nun. Gaya ng Dallas, itong Indiana Pacers, mostly ng points nila nanggagaling sa 2-point area. 59%. Nasa 68 to 40 din sa loob ng paint. Kahit nanalo ang Boston, yung style ngayon ng mga teams na nagre-rely sa points in the paint na ile-level yung game sa mga 3-point shooting team. Ang isa pa doon, ang Celtics sa buong season ang isa sa worst team pagdating sa clutch, lalo na sa less than 5 minutes mark na nalamangan pa sila ng nasa 5 pataas. Pero sa clutch din nila tinatalo yung Indiana Pacers. Pwede na ulit i-text ni Jason Tatum si Kobe dahil isang panalo na lang sa Boston makakapasok sila sa finals. Wala pa kasing nakakabalik sa 0-3 deficit at wala din ngayon si Tyrese Haliburton dito sa Indiana Pacers dahil sa injury. 36 points, 10 rebounds at 8 assists para kay Jason Tatum. Si Jaylen Brown naman 24 points. Ang Pacers pa nakapagbigay ng 20 points sa Celtics mula sa turnovers. Sa free throws naman hindi nagkakalayo sa naipasok, 20 to 14. Yung attempts 26 to 14. Ang Boston 12 to 1 sa blocks. Ang leader pa ng Celtics sa blocks sa game 3 ay si Derek White. Meron siyang 13 points, 7 assists at 4 na blocks. Si Banyo Quinn, Andrew Nembhard naman, career game sa kanya, 32 points, 4 rebounds at 9 assists. Siya lang din yung nakakapagpasok ng 3-point shot sa Indiana Pacers, 4 out of 7. Yung last play nga lang sa crucial time, doon nayayari ang Pacers. Dapat pinagsasabihan to ni Badang, 2 beses na yan. Yung bench scoring pa ng Indiana Pacers lamang pa ng malaki kontra Celtics, 31 points to 4, 23 points pa doon galing kay TJ McConnell. Si Holiday yung missing piece para dito sa Celtics kasi nagawa niya ulit na pwede makapasok ang Boston sa NBA Finals katulad ng ginawa niya dati nung dumating siya sa Milwaukee Bucks. Nakapag-finals na nun at nakapag-champion pa noong 2021. May injury din si Holiday na nakalaro pa rin naman siya sa ngayon. Kung tatapusin kasi ng Celtics or matatapos yung series sa Game 4 or Game 5, magkakaroon sila ng 6 hanggang 8 araw na pahinga bago yung finals para full force sila dun.